At ayan mga ka-crypto, update po tayo dito sa daily chart time frame ni XRP at saka Bitcoin. At yung balita naman po natin, ang matinding balita natin na pag-uusapan natin dito ay patungkol po ulit. Yan, patungkol po ulit sa kasalukuyang nagaganap na digmaan po sa pagitan ng US at saka Iran. US, Iran at saka US, Israel laban po sa Iran. Yan, sabi rito ay US-Iran war. Iran says Strait of Hormuz remains closed even as Trump delays strike. Ayan, sabi daw po ng Iran, mananatili daw na sarado ang Strait of Hormuz. Maski nagkaroon daw ng delay sa mga pag-atake itong si Pangulong Trump. Ayan, or ang US. Kaya napakatinding balita po yan. Kaya masasabi ko po is negative pa rin na balita ito para sa market. Siyempre, hindi lamang para sa market, kundi sa buong mundo. Kasi ang malaking problema po talaga dyan is yung Strait of Hormuz. Yan, ang daanan na ito. Yan. Kaya nakikita natin dito na yung impact po sa crypto market, yan, makikita po natin. Nagre-reflect po dito sa charts ni XRP at saka Bitcoin. Itong mga nakalipas na araw, akala po natin ay magko-consolidate itong si XRP dito sa ilalim ng trend resistance natin dito. Kaso ang nangyari dahil po kasi sa balita na 'yan, bumagsak siya. Yan, sinundan po ng dalawang bearish candlestick na nabuo at bumagsak po siya hanggang dito sa major support natin na 1.3211. Yan, nabasag pa niya yung minor support natin na 1.3398. Kaya yan. Kaya kung pag nagbukas po kayo ng short position dito, ayan, kumita po kayo sa pagbagsak ni XRP hanggang dito sa support. At yan, dulot po yan ng mga negatibong balita natin. Kaya yan nga, gaya ng mga eksperto, ang nagpapagalaw ngayon sa market ay ang balita. Partikular po yung nagaganap na digmaan sa pagitan ng US at Iran. Kaya para ma-speculate po natin ng maayos yung galaw ng market is mas makakabuti kung ang tututukan natin ngayon bilang signal ay yung mga balita. Kasi kung sa technical analysis, katulad po nung analysis natin sa nakaraang video, is magko-consolidate lang siya dito or magsa-sideways po siya. Provided na walang balita. Yan, walang matinding balita. Pero yan na, naglabas na naman ng isang matinding balita ang mga media tungkol po sa kasalukuyang nagaganap na digmaan at ito po ay nagkaroon ng negative impact kaya bumagsak. Yung ating hazard indicator naman dito, kitang-kita natin na bumubuo po siya ng kulay red. Yan, kaya mula po sa pagiging kulay green, naging kulay red, ibig sabihin ay isang ayon na po siya na pabagsak ang market ni XRP. Ayan. Check na rin natin kay Bitcoin. Ganyan na rin po itong si Bitcoin. Ayan. Itong si Bitcoin, nabasag niya na rin yung kanyang trend support. Kaya ngayon, nagsisilbi na po itong trend resistance. Meron po tayong pattern dito na isang bear flag pattern. Yan, isang bearish pattern po ito na kapag nagkaroon tayo ng breakout dito sa kanyang ilalim na portion, asahan po natin ang matinding pagbagsak at possible po na aabot siya hanggang dito sa 61,337 or ang mas malala ay aabot pa siya rito sa 54K kung mayroon siyang sapat na bearish volume or bearish momentum. At ayan, asahan po natin ang kanyang patuloy na pagbagsak dahil sa pattern na yan. Ngayon, nagawa pong pigilan ng sa ngayon is nagawa pong pigilan ng ating major support ang pagbagsak na ito ni Bitcoin dito po sa 65,545.87. Kaya hindi po siya kaya medyo nag-bounce po siya.
Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro na dito siya makakabangon. Mukhang uulitin po niya ulit na basagin ito. Lalong-lalo na at tulad ni XRP ay bumubuo siya. Yan, or nagbago na po yung kulay ng ating hazard indicator dito at naging kulay red. Kung saan ay ibig pong sabihin ay isang ayon po siya na bearish po ang kalagayan ng market ni Bitcoin. At maliban po dyan ay simula pa lamang yan. Kaya mukhang uulit-ulitin po niya talaga na patatamaan yung major support natin dito. Kaya mataas ang chances na baka mabasag ito. Ngayon kung pag nabasag po yan, ayan, nagkaroon siya ng breakdown dito, possible po na babagsak siya hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba. At yan na nga, ito po ay nasa presyong 61,337. Ayan. Para ma-check po natin yung kanyang volume, ang ginagamit po nating volume dito is ang QQE mod indicator. Ayan, kitang-kita po natin na nagsisimula na nga siyang bumuo ng kulay red na QQE bar. Ibig pong sabihin yan is kung pag nagpatuloy po yan, hindi po magtatagal ay mababasag niya yung ating major support dito at magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Kaya yan po yung aking analysis dito kay Bitcoin. Mukhang sa mga paparating na araw is tuloy lamang yung kanyang mararanasang pagbagsak. Yung tanging pumipigil lamang po sa pagbagsak ni Bitcoin at XRP ay ang kanilang mga support. Kaya ayan, yung balita natin, bantayan po natin ang ating balita. Ayan, kung ano kaya ang susunod na naman na mangyayari or announcement sa pagitan ng dalawang bansang ito. Dalawang malalaking bansa na naggigera or nagkakaroon ng digmaan. Yan, dito na po tayo sa ating balita para alamin po natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Yan po, akala natin ay talagang makakahinga na tayo ng maluwag nang nag-announce po itong si President Trump ng 10-day delay sa mga strikes sa bansang Iran. Pero ngayon, lumabas po ang katotohanan na hindi pabor sa ating mga wallets. Habang sinasabi po ng White House na going very well ang negosasyon, direktang sumagot ang Iran na ang Strait of Hormuz ay nananatiling sarado at walang sinumang barko ang pwedeng dumaan. Kaya pasabog po tayo dyan. Yan, dahil po sa balitang ito, ang uncertainty o walang kasiguraduhan ay muling bumalik sa market. Si Bitcoin ay nakaranas po ng matinding pressure at siya ay bumaba po. Yan, bumaba nitong nakalipas na mga oras. Yan, check natin ulit kung gaano siya kung gaano kalaki yung kanyang binaba. Mula po dito sa 71,629.99 na major resistance natin dito, bumagsak siya at pinatamaan niya ang major support natin dito sa 65,583.21. Kaya mula 71K hanggang 65K. Ganyan po. Kababa ang kanyang ibinagsak. Kaya yung mga magagaling pong mag-short or mag-trades dyan ay syempre sila po ang kumita. Yung mga holders ay syempre hindi po tayo kumikita kapag bumabagsak ang presyo. Ang ginagawa lamang natin is patuloy po tayong nag-accumulate. Ayan. Pero kung pag nakapagbenta po kayo sa 71K, ayan, okay po. Meron po tayo ulit pwedeng gamiting pangbili ngayong bumagsak ang mga presyo. Yan, kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang numerical data mula sa Puli Market. Maliban dyan ay ang tumataas na 10-year Treasury yields. Yan, 10-year Treasury yields. At ang syempre, aking mga personal na opinion kung bakit ang Trump delay ay maaring isang
taktika lamang na nagpapahaba ng kaba sa mga investors. In short, ay parang manipulation yan. Yan, simulan po natin sa katotohanan o realidad sa Strait of Hormuz. Yan, basahin po natin ang numerical facts. Ang IRGC Navy ng Iran ay naglabas ng pahayag. Yan, via Mer News Agency. At sabi nila, sarado ang Strait of Hormuz. Yan, it remains close. At hindi lang ito puro salita. Meron pong 3 malalaking container vessels ang binalita nilang turned back o pinabalik matapos pong tangkain ng mga itong dumaan. Taliwas po ito sa sinabi ni Trump nitong nakalipas na araw na may 10 oil tankers daw na pinadaan ang Iran bilang gift o regalo. Kaya sa aking opinyon, nakikita ko rito ang isang malaking disconnect sa pagitan po ng US diplomacy at ng aktwal na nangyayari sa dagat. Mukhang ginagamit po ng Iran ang Strait of Hormuz bilang kanilang ultimate leverage. Kaya ang numerical fact na 15% ng langis sa mundo at 20% ng natural gas ay dumadaan dito. Ang dahilan kung bakit sobrang kabado ang global markets. Ngayon, ang para po sa akin, ang 10-day delay ni Trump hanggang April 6 ay parang breathing room. Yan, parang breathing room lamang po. Pero hanggat hindi nagbubukas ang Hormuz, asahan po natin na ang supply chain ay mananatiling pilay at ang inflation ay lalong aakyat. Pag-usapan naman po natin si Bitcoin at saka si XRP kung saan ay aalamin po natin ang impact ng war uncertainty dito. Yan, base po sa numerical data ng TradingView, ang total market cap ay bumagsak na po ng mahigit 3%. Ay mula po sa $2.34 trillion pababa sa $2.27 trillion. Si Bitcoin ay down po siya ng 5% sa loob lamang ng isang linggo. Kaya bakit nga ba nangyayari ito? Ito po ay dahil si Bitcoin at si XRP, bagamat mga revolusyonaryong teknolohiya, ay itinuturing pa ring risk-on assets. Ayan. Pagdating po sa aking opinion tungkol dito ay sa tuwing may banta ng energy plant distraction, gaya ng babala ni Trump sa April 6, ang mga institutional investors ay lumilipat po sa safe havens, gaya po ng gold o ginto. Si XRP ay partikular na apektado dahil po sa global nature nito sa payments. Kung sarado ang mga trade routes, gaya po ng Hormuz, ang utility volume na inaasahan natin para sa ODL o Ripple payments ay nababawasan din pansamantala. Ang numerical support ni Bitcoin sa presyong nasa mga $66,000 ay napaka-critical po ngayon. Kasi kapag nabasag po ito, baka makakita po tayo ng flash out or mabilis na pagbagsak patungo sa mas mababang support level bago po sumapit ang April 6 deadline ni Pangulong Trump. Pag-usapan naman po natin ang tumataas na bond yields at ang Fed. Ito ang numerical data na madalas hindi po napapansin ng mga retail traders. Ang 10-note yield ay umakyat na po sa 4.47%. Ayon po sa Cobase letter, ito ay record high na nagpapamahal sa mortgage rates at saka loans. Ngayon ay bakit po ba ito konektado sa crypto? Konektado po ito sa core crypto dahil ang mataas na yield ay nangangahulugan na ang inflation ay hindi pa kontrolado dahil sa mahal na langis o oil is over $100 per barrel.
Dahil dito, inaasahan po nating rate cuts mula sa Fed ay tuluyan ng price out o kinalimutan na ng mga traders ngayon. At heto po ang aking opinion tungkol dyan. Napakahirap po ng sitwasyon. Ang digmaan ay nagpapamahal sa bilihin at ang mahal na bilihin ay nagpapanatili po sa mataas na interest rates. Ito ang double whammy para kay Bitcoin at XRP. Habang ang interest rates ay mataas, mas gusto ng mga malalaking pera na ilagay ang pondo sa bonds kaysa sa volatile na crypto. Ang numerical probability sa poly market ay nagpapakita po na may 39% chance lamang ng ceasefire pagsapit po ng April 30. Yan, nakikita po natin dito sa screenshot. 39% chance. Ibig pong sabihin, ang market ay naghahanda para sa isang mahabang giyera. Hindi po sa isang mabilis na peace deal. Pag-usapan naman po natin ang April 6 deadline. Ano nga ba ang dapat nating abangan pagsapit po ng April 6? Ayan. At ano nga ba ang mangyayari sa April 6 kasi na yan? Sinabi po ni Trump, ayan, na pausing for 10 days lamang po siya. Titigil daw po siya ng 10 araw lamang. Kung sa petsang ito ay sarado pa rin ang Hormuz, asahan daw po ang isang massive escalation. Ayan, isang matinding escalation. Yan, or mas lalong lalala ang tensyon. Ang Iran ay nananatiling matigas at sinabing walang ongoing negotiations na nangyayari. Contrary po ito o kontra sa post ni Trump sa Truth Social. Kaya para po sa atin bilang mga holders, ang 10 days na ito ay puno po ng fake news at propaganda mula sa magkabilang panig. Kaya sa aking opinyon, ang market po ay magiging sideways to bearish po siya hanggang sumapit po ang April 6. Kaya wag po tayo magpapadala sa mga biglaang pump na wala namang matibay na balita ng ceasefire. Ang numerical reality ay sarado pa rin po ang Hormuz at ang supply po ng langis ay limitado. Kung ikaw po ay isang long-term holder ni XRP at Bitcoin, ito po ay panahon ng pagmamasid o mag-obserba po tayo. Observation. Yan ang support level po ngayon ni Bitcoin, yan, at saka XRP ang siya pong magsisilbing line in the sand. Ang anumang balita po ng missile strikes sa mga energy plants sa April 6 ay mataas po ang chances na magdudulot ng panandaliang crash o pagbagsak ng market. Pero ito rin ang pagkakataon ng mga whales na bumili po sa ilalim. Yan, or accumulation, ika nga. At narito na po ang aking kabuuang opinyon naman tungkol sa balitang ito. Yan, ang US-Iran war ay hindi lamang po ito labanan ng bala, kundi labanan din ng ekonomiya at emosyon. Ang numerical data ay malinaw po mga ka-crypto. Ang uncertainty ay pumapatay po sa price action. Sa XRP at saka Bitcoin ay nasa waiting mode. Yan, or naghihintay po sila or nag-aabang po sila. Kaya ang masasabi ko po rito ay huwag po tayong mag-over leverage muna. Sapagkat sa ganitong klase ng volatility, ang isang maling balita ay pwede pong mag-liquidate, yan, or bumura sa ating mga positions. Kaya maging mapanuri po tayo sa ating mga sources. Sabi nga ni Trump, talks are going well. Pero sabi ng Iran, no entry. Sa gitna po niyan, ang presyo ng crypto ang nagsasabi
ng totoong nararamdaman ng mundo. Kaya manatili po tayong ligtas at bantayan po natin ang April 6 countdown. At lagi po nating tandaan na ang bawat war dip sa kasaysayan ay nagiging buying opportunity sa huli. Kaya basta't mayroon po tayong disiplina at tamang diskarte. Ayan mga ka-crypto, tindi talaga ng ating balita na yan. Balikan na po natin ang ating mga charts dito. Kaya yan na nga. Ang mangyayari po dito kay Bitcoin, kung yung ating resistance dito at saka support ay mananatiling matibay, syempre, asahan po natin na dito po magko-consolidate or magsa-sideways itong si Bitcoin. Yan, magsa-sideways ang magiging galaw po niya sa mga paparating na araw. At ganun din po itong si XRP. Kung mananatili pong matibay yung ating resistance dito sa 1.56 at saka 1.32. Yan, tanggalin na po natin yung ating minor support dyan na nabasag. Yan, kung mananatiling matibay ang ating resistance dito at saka support dito, saan po natin ang kanyang consolidation, yan, sa pagitan ng support at saka resistance natin dito. Ayan, ganyan po. Pero kung sakaling mabasag po yung ating support dito, asahan po natin na magpapatuloy sa pagbagsak ang presyo ni XRP sa 1.22 na sunod nating support. Yan. Pero yan nga, sabi natin sa balita is yung susi po talaga sa magiging galaw ng crypto market sa mga paparating na araw ay yung kung ano yung magiging balita natin. Sunod na balita natin, lalong-lalo na po pagsapit ng April 6. Ayan. Yung ating trend support dito po sa itaas, ito. Yan, ay hindi pa naman po nababasag. Kaya mananatili pa rin po itong valid. Pero yung dito sa ilalim, nako. Kung isa nga itong bearish flag pattern is malaki po ang posible niyang ibagsak. Lalong-lalo na kung pag yung kanyang flagpole yung magiging basihan sa kanyang pagbagsak. Yung ginagawa po kasi ng ibang analyst or ayon po sa ibang mga analyst, kung gaano po kahaba yung yung pole natin dito, ayan, o yung kanyang poste, ay ganun din daw kalaki yung maaring ibagsak ng presyo ni Bitcoin. Kaya kung pag sakaling nagkatotoo po yan is baka malamang nakikita ko aabot po siya sa mga 41K. Kaya ganyan po katindi. Pero hindi naman po madalas na ganyan yung nangyayari. Kaya mas maganda pa rin kung pag bantayan natin yung mga support natin. Mas mag-rely po tayo sa ating mga support dito. Kaya yan po si Bitcoin. Yan, at balikan po natin si XRP. Yan naman po sa XRP na napakalapit na. Yan. Or yan, nakadikit po siya sa ating major support naman dito. Kaya, ayan. Meron na rin po tayong mga matitinding balita mamaya. Kaya, manatili pong updated. At sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna tayo sa video na ito. At marami pong salamat sa panonood.